Tuesday here in Shanghai and I don't have work today. So usually kasi ang off ko is every Wednesday but hindi kami nagkaintindihan ng manager ko. Nagre-request kasi ako sa kanya ng 2 days off since I want to go to other city to explore and to experience fast train kasi hindi ko pa na-experience mag-fast train. So, yun nga, hindi kami nagkaintindihan. Akala niya this week ako nag-request ng 2 days off. So, pagkagising ko and I check my phone, nakita ko rest day ko ngayon. So, I don't have fun today. So, now, I'm going to the salon kasi kita niyo naman yung hair ko, ang pangit na. So, nakausap ko na yung salon and hindi ko alam kung nagkaintindihan kami kasi nga hindi ako marunong mag-Chinese, hindi ako marunong mag-Mandarin. Sabi ko, in the Philippines, we call it reband, yung reband na ini-straight yung buhok. But here, I don't know kasi nga maninipis yung hair nila. So, let's see kung magagawa ba ni ate yung gusto. Yan, naka-leather jacket na ako kasi malamig na yung panahon dito and hindi ko na kaya na naka-isang damit lang. So, pagka ganito, nakakamiss sa Pilipinas, pagka ganitong malamig na. Sa Pilipinas kasi, pagka ganito na malamig na ang panahon, sabihin, malapit na ang Christmas, marami ng mga pailaw sa mga plaza. At pagka ganitong mga season sa Pilipinas, kung saan na kami napupunta ng pamilya ko at naglilibot-libot sa ibang park na maraming mga pailaw. Pero this year, mag-isa talaga ako and walang mga pailaw dito na katulad sa Pilipinas. Ang sad. Kita nyo yan, yung mga kwaidi. Dito nga pala sa China, safe dito kasi kung mapapansin nyo, yung mga ganyang mga kwaidi, kung saan lang nila iniiwan pero hindi naman nawawala, wala namang nangunguha. Ayan. Dito din pwede nilang ilagay dyan. Sabi nila, hindi ko pa kasi natatry dito na pag halimbawa may diniliver, for example, hindi ka pwede sa house, iiwanan na lang dito ng mga rider and then ikaw na mismo kukuha dito or pwede din naman na i-deliver nila sa mismong house mo. Ningnan pa ako ni Kuya. Hindi pa din ako nag-dinners. May dinner, breakfast. Naglalakad lang ako kasi dito sa community namin meron namang salon. So, bago ako pumunta doon, nagpatulong ako sa kaibigan ko na Chinese. Since may work yung kaibigan ko ngayon dahil hindi na ako masasamahan. So, ako lang mag-isa makikipag-communicate. Siyempre, to the use of translator. So, I'm here. So, pagdating ko nga sa salon is chinek na nila yung hair ko and then after that, nag-start na sila ng procedure. So, hindi na nila ako tinanong-tanong dahil nagkaroon nga rin kami ng conversation sa WeChat since sa WeChat nga ay merong translator. So, ito nga pala si ate na gumawa ng hair ko. Nakakatuwa kasi sobrang bait at sobrang friendly din niya. 10:30 AM nga pala ako na nagpunta dito and 3 na nga din nung natapos kami. Nakakatuwa nga tong si ate, so nung papaalis na ako, nakita niya na nagbablog ako and kumaway-kaway pa siya sa camera at nagbabay. So this is my first time na pumunta dito sa salon sa China dahil nga hirap akong mag-communicate and hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa kanila na gusto kong magpa-reband. So basta yung tinutubig yung buhok, buti na nga lang tinulungan ako ng Chinese na friend ko at inexplain ko sa kanya kung ano yung gusto kong mangyari at siya yung naghanap ng salon para sa akin and then siya din yung nag-explain sa mga staff. Hindi ko nga lang din alam kung yung reband na to is katulad sa Pilipinas na tumatagal ng buwan or baka days lang. So anyway, wait ko na lang.
Nung una nga gustong ikat ni ate yung hair ko kasi daw sobrang dry, pero sabi ko ayoko kasi hindi bagay sa akin yung short hair. And hindi ko na nga din pinakulayan yung buhok ko, so yan na yun, tinuwid lang ni ate. Kaso lang nagtataka ako kasi wala siyang sinabi na wag kong babasain katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi pag nagpareban ako sabihin nila wag mong babasain ma after 3 days. So yun lang for my today's ganap and thank you for watching. Please follow me for more Diary ni Jody Lives.